Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sa oras na ito, magbibigay po tayo ng immediate video reaction analysis hinggil po sa breaking news na inilabas ng halos lahat ng media sa Pilipinas. Ito pong pagsailalim ni Marcos Jr. sa medical emergency treatment na hindi naman po inihayag kung ano ang kanyang karamdaman, basta nakaranas daw si Marcos Jr. ayon sa statement ng Presidential Commissions or Presidential Communications Office, yung PCO, at ito din po ang inilabas ni National Barker Claire Castro, ang tagapagtahol ni Marcos, that the President underwent overnight medical treatment sa kanyang nararamdamang discomfort, no? Very vague, malabo at gray area po ang statement na ito, subalit malinaw ang isang bagay. Nagkaroon ng medical emergency si Marcos. Kung ano man po ito at ano po ang kanyang kalagayan ngayon, kailangan pong i-report ito sa mamamayang Pilipino. That is a mandatory legal requirement, no? On the part of the President ng kanyang gabinete, at least ang kanyang Department of Health Secretary, ang kanyang Executive Secretary, bilang mga tagapagsalita o maghahayag ng kalagayan ngayon ni Bongbong Marcos Jr. Tatlong bagay po ang nakikita natin dito. There is a serious situation right now of a medical condition na nagkakaroon sa kalagayan ng pangkalusugan ni Marcos Jr. Karapatan po ng taong bayan na ito ay malaman. At tungkulin din ng gobyerno sa pamamagitan po ng malinaw na pagpapahayag, hindi vague statements na sinasabi lang discomfort, overnight medical treatment and under observation, but he is stable. Yun pong sinabi sa statement, standard statement po yun, pero ito po ay nakasalalay dito ang kalagayan at ang sitwasyon ng buong bansa at ng ating buong mamamayang Pilipino. Kung ano ang talagang kondisyon na mayroong hinaharap ngayon si Marcos bilang tagapangulo ng Pilipinas. Number 2, maliban sa pagkakaroon ng possibility na si Marcos ay nag-undergo ng serious medical condition and medical treatment na hindi pa nila dinidisclose ng Office of the President, lalo na ng kompleto na detalye hinggil dito, bagamat iyan ay requirement sa ilalim po ng saligang batas na dapat alam ng taong bayan, ng publiko, ang kalagayang pangkalusugan at ang kondisyon ng presidente. Sapagkat nangangailangan po yan ng karampatang aksyon batay sa saligang batas kung kaya pa ba ni Marcos Jr. na ipatupad ang kanyang tungkulin at responsibilidad ng naaayon sa nakasaad sa saligang batas o kailangan niyang magpahinga at umalis o magsailalim sa mas seryoso na antas ng medical treatment at nang sa ganun po magkaroon ng temporary transition sa pagkapangulo at papasok po ang Vice President according to what is stipulated and mandated as to the provision of the 1987 Constitution. Kailangan ba ng mahabang gamutan? 3 months, 6 months? Ano po ba ang kalagayan niya? Kailangan po magkaroon ng full disclosure. Ito ang health condition ngayon ni Marcos Jr. Pangatlo, malinaw po na mukhang nag-iepekto na ang binunyag ni Senator Amy Marcos na si Bongbong Marcos Jr. bilang kapatid niya ay nagkaroon po o nagkakaroon hanggang ngayon ng chronic. Alam naman po natin ang komplikasyon, hindi natin pinapangunahan pero hindi natin yan pwede i-discount sapagkat very vague po ang binabanggit ngayon ng Malacanang hinggil dito. Nagkaroon lang ng medical observation, may medical treatment at nagkaroon ng discomfort si Marcos Jr. and sa kasalukuyan po ay nagpapatuloy na stable siya at nagde-discharge siya ng kanyang functions and duties bilang presidente. That is very vague, malabo at way klaro ang ganyang pahayag, mukhang maitinatago. So ito po yung pangatlong punto. Nagkaroon na ba ng seryosong epekto sa kanyang kalusugan ang sinasabi ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na si Bongbong Marcos Jr. ay lulong sa paggamit ng illegal na droga. Partikular po ang cocaine.
Alam naman natin po, ang epekto ng cocaine, pwede ka pong ma-overdose. Magkaroon ka ng massive heart failure. Mamamatay ka o pwede kang ma-stroke. Tataas po ang blood pressure mo at pwedeng magkaroon ka ng paralysis attack at pwedeng maapektuhan ang iyong decision making, speech, at pati po ang iyong motor coordination o yung paggalaw ng iyong katawan. That can become a permanent disability or incapacity to discharge duties and functions of a president. Kaya kailangan po yan ma-disclose, mga kababayan. This is not just about a simple press statement na tatanggapin natin. Ang hinahanap dito ngayon, full disclosure. Epekto ba ito ng sinasabi na illegal drugs abuse? Hindi pwede po maging gray area. Hindi pwede na nakakapasok sa tinatawag na secrecy protection ang health concern about the president. Sapagkat ito ay public interest issue. At kailangan po yan magkaroon ng full public disclosure. So unahin po natin yung punto kung bakit vague, malabo itong statement. Kaya nga ang sabi ko kanina, may possibility ba na nasa mas seryoso at mas life-threatening o rendering to be incapacitated permanently or long-term incapacity ba ang epekto ng medical condition ngayon ni Marcos? Bakit hindi nyo sinasabi? Ang binabanggit lang, discomfort, under observation, overnight, at kailangan siyang i-monitor pero stable na. So, ibig sabihin, may tinatago. Hindi po isinasaad ng kompleto kung ano po ang medical condition ng presidente. So, gusto nilang iwasan. Nais nilang maliitin ang kalagayang medical na ito as if personal ito to the president. No. The health of the president is not personal to him only or to his family. It is a public interest, it is the interest of the people sapagkat nakasaad sa saligang batas na kapag ang presidente na nakaupo sa ating bansa, sa ating gobyerno, will be rendered incapacitated or will die in office, ang mag-operate po dito ay transition of power by way of constitutional succession. So, pwede pong buhay nga si Marcos at stable according sa pahayag na ito ni Aling Claire Marites Castro, subalit pwedeng siya ay rendered incapacitated. Hindi makapagsalita. Kapag hindi siya makapagsalita, hindi na nagpa-function ng kanyang brain. Kailangan po ng maayos. So, kailangan niya po magpahinga o that is already tantamount to technical resignation by rendered by way of incapacitation sa kanyang health. Kaya nila siguro itinatago kasi baka seryoso ang epekto po sa kalusugan ni Marcos nitong kalagayan ngayon. Number 2, bakit po kailangan magkaroon ng public disclosure? Sapagkat mayroon pong medical condition na pinaghihinalaan ang mautak. Na stroke ba si Marcos? Na paralyzed ba ang kalahating katawan niya? Hindi siya makagalaw? Hindi siya makapirma ng maayos? At hindi siya makapagsalita at makapag-process ng kanyang mga sasabihin? At hindi siya makakaharap ng maayos sa kanyang function bilang presidente? Yan po ay malaking katanungan. And it needs full public disclosure. Upang nang sa ganun po, magkaroon na ng opinion na hindi natin pinapangunahan pero dahil vague, dahil po malabo ang paghahayag ng kalagayang medikal at pangkalusugan ni Marcos Jr., malamang po ay may itinatago hinggil sa kanyang capacity to discharge functions. At bakit sinasabi lang na under monitoring pero stable? Ang mga ganyang style po ay mga style palusot.